Agad umatake ang Elder at sinabing papatayin niya si Joe Fan kahit anuman ang mangyari. Ngunit bago pa man matamaan ng Elder ang ating bida, nakalipad na ito sa taas kaya ang sahig na lang ang kanyang nawasak. Naiinis ang Elder at tinanong kung yun lang ba ang alam na galaw ni Joe Fan. Mabilis niyang inatake ito at tinanong kung pagtakbo lang ba ang alam ng ating bida. Tumawa si Joe Fan nang makita ang galit na mukha ng Elder at sinabing hindi nila kailangang magmadali dahil nagsisimula pa lamang ang totoong masayang laban habang hinaharang niya ang atake ng Elder. Pagkatapos nito, nagpakawala ang dalawa ng malalakas na atake upang patayin ang isa't isa. Namangha si Yan Tang at ang Elder sa kanilang nakita dahil sobrang bilis ng galaw ng dalawa. Napansin nila na parang pantay lang ang bilis ng dalawa kahit na malayo ang agwat ng antas ng kanilang cultivation. Mas lalong bumilis pa ang galaw ng dalawa hanggang sa aura ng kanilang mga atake ang nakikita ni Yan Tang, kaya nagtaka siya kung saan nakukuha ni Joe Fan ng ganitong bilis dahil kahit siya ay hindi na masubaybayan ang galaw ng mga ito. Tinanong niya ang Elder kung alam ba niya kung ano na ang nangyayari. Nangamba ang Elder at nasabi niyang talagang nakakatakot ang kaibigan ni Yan Tang, sinabi rin niyang sa buong buhay niya, ngayon lamang niya nakita na natatalo sa laban ng 7th Elder kahit na malakas na ito. Napansin rin ng Elder na mukhang ginagamit na ng ika-7 Elder ang kanyang buong lakas upang labanan lamang ang kaibigan niya. Ngunit ang nakakamangha talaga ay nasa sabayan lang ng kaibigan niya ang bilis ng 7th Elder na para bang wala lang ito sa kanya. Ngunit hindi lang ito ang ginagawa ng kanyang kaibigan dahil habang nilalabanan niya ang bilis ng 7th Elder, ginagamit niya rin ang pagkakataon na ito upang patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ang mas malala pa, ginagawa niya ito sa harap mismo ng 7th Elder. Nagtaka dito si Yan Tang at napatanong kung bakit ito ginagawa ni Joe Fan. Agad sinabi ng Elder na ginagawa ito ni Joe Fan upang inisin ng 7th Elder at wasakin ang kanyang pride bilang martial artist. Nasabi rin niya na maraming natatakot sa ika-7 Elder sa kanilang imperyo dahil sa kanyang tusong utak at galaw. Kaya sa tingin niya, malaking pinsala ang nadudulot ni Joe Fan sa pride ng Elder dahil parang naging daga lamang siya na umiikot sa kamay ni Joe Fan. Kaya nasabi ng Elder na mukhang alam na alam ni Joe Fan kung paano labanan ng Elder na ito. Naisip niya rin na ang dalawa ay talagang magkapareho kaya ang maging kalaban ang isa sa mga ito ay hindi magiging magandang desisyon para sa kanilang pamilya. Ang mas malala pa, hindi lamang nila papatayin ang kalaban nila, uubusin din nila ang mga mahahalagang tao sa buhay ng kalaban nila. Kaya ang mga taong ito ay ang dapat nilang pag-ingatan kung ayaw nilang mamatay nang wala na ang kanilang dignidad. Bigla namang hinawakan ng ating bida ang sandata ng ika-7 Elder at may pang-iinis niyang sinabi na ito lang pala ang hangganan ng kakayahan ng isang master na nasa antas ng Heavenly Realm. Nainis lalo ang Elder nang marinig niya ito at kanyang inalis ang kanyang sandata sa kamay ng ating bida at agad din siyang gumawa ng distansya palayo sa kanya. Nangamba rin ang Elder dahil hindi niya inaasahan na ganito nakalakas ang kumag na ito. Nasabi rin niya na hindi magiging madali ang laban na ito para sa kanya dahil batay sa lakas na pinapakita ni Joe Fan ay mas malakas pa ito sa kanya. Ang mas ikinababahala pa ng Elder ay ang pagiging tuso ng kumag na ito ay kapareho rin sa kanya kaya hindi niya makukuha ang lamang pagdating sa paggamit ng utak. Nasabi rin niya na ito lamang ang unang beses na nakaharap siya ng ganitong kalaban sa buong buhay niya. Napatigil naman ang Elder sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang malakas na pagtawa ng ika-8 Elder habang sinasabi nito na talagang totoo nga ang karma. Dahil noon alam niyang maraming demonyong gawain ang ginawa ng ika-7 Elder sa mga naging kalaban niya. Ngunit ngayon ay ito rin ang ginagawa sa kanya ni Joe Fan kaya nasabi na lang niya na talagang napakagandang palabas ito. Nagalit naman dito ang Elder at kanyang naisip na hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Dahil kung hindi niya tatapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon ay tiyak na mamatay siya sa kamay ng kumag na ito. Kaya naisip niyang tapusin ang laban na ito sa isang atake lamang. Bigla ring naisip ng Elder na susubukan niya ang naisip niyang plano kahit na hindi niya alam kung gagana ito. Kaya agad siyang umatake muli. Nang makita ito ni Joe Fan ay nagsaad naman siya na huwag nang sayangin pa ng Elder ang kanyang lakas at oras dahil hindi gagana ang atake na ito sa kanya. Kaya agad niyang hinarang ang atake na ito gamit ang kanyang pakpak. Ngunit nagulat na lang si Joe Fan nang mapagtanto niya na hindi siya ang target ng Elder sa atake na ito. Ang totoong target niya ay walang iba kundi si Ning-er na nasa likuran niya. Kaya agad na lumipad si Joe Fan sa harapan niya upang maarang ang atake na ito. Tumawa naman ang Elder nang makita ang ginawa ng ating bida. Kaya nagsaad siya na sa ngayon ay alam na niya ang kahinaan ng ating bida.
Nagsaad ang elder na akala niya ay nandito si Joe Fan upang maghiganti sa kanya dahil natalo siya nito sa kanilang laban sa Spirit Beast Mountain kaya siya nagpunta dito. Ngunit ngayon alam na niya na hindi pala ito ang dahilan dahil nandito si Joe Fan upang iligtas si Ning-er. Nagtanong naman si Joe Fan kung ano naman ang magagawa ng elder kung ito nga ang dahilan niya. Dahil kahit ano man ang mangyari ay mamatay pa rin siya. Tumawa naman ang elder at kanyang sinabi na kung pareho pa rin ang pagiging walang puso ni Joe Fan nung naglaban sila sa bundok ay matatakot siya sa kanya. Ngunit ngayon ay naging malambot na ang kanyang puso dahil sa babae na ito kaya ngayon sigurado na siya ang mananalo sa laban na ito. Agad na ginamit ng elder ang kanyang malakas na enerhiya at ginawa niya ang kanyang skill na Demonic Mask Seal. Isang malaking maskara ng demonyo ang nabuo sa itaas nang gawin niya ito. Nang makita ito ng elder ay natakot naman siya dahil mapanganib ang teknik na ito ng Yuming Valley. Naiyak naman si Ning-er dahil sa ginawa ni Joe Fan para sa kanya. Alam niya rin na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang brother Joe Fan. Nagtanong naman si Yan Tang sa ikawalong elder kung ano ang maaari nilang gawin. Ngunit agad namang sinabi ng elder na wala na silang magagawa dito. Natuwa naman ang elder sa kanyang nakita at sinabi niyang ang lahat ng ito ay ang resulta ng pagiging mayabang ni Joe Fan. Pinaalala niya rin sa kanya na ang landas ng isang demon cultivator ay puno ng mga hindi magandang gawain kaya hindi dapat magkaroon ng mga ito ng isang malambot na puso dahil magiging kahinaan lamang nila ito. Tiningnan rin ng elder si Ning-er at sinabihan ito na siya ang dahilan kung bakit namatay si Joe Fan. Naiyak ng malakas si Ning-er dahil dito at tinawag niya ang kanyang brother Joe Fan. Humingi rin siya ng tawad sa kanya dahil siya ang may kasalanan kung bakit napahamak ito. Ngunit napatigil naman si Ning-er sa kanyang pag-iyak nang marinig niya ang tawa ni Joe Fan. Sinabihan rin siya nito na huwag siyang umiyak sa harapan ng matandang ito. Dahil habang lalo siyang nagdurusa, mas nagiging masaya ang kumag na ito. Nagulat naman sila Yan Tang nang mapagtanto nila na buhay pa si Joe Fan. Kahit na ang elder ay nagulat rin at nasabi niyang imposible ito. Dahil alam niyang dapat naubos na ang kaluluwa ni Joe Fan nang tumama ang kanyang atake. Nagsaad naman ang ating bida kung sa tingin ba talaga ng elder na mamamatay siya sa walang kwenta niyang atake. Agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang apoy na natanggap niya sa imahe noon kaya siya ay hindi napinsala ng atake na ito. Nasabi rin niya na talagang tanga ang elder kung umasa siyang mananalo siya laban sa kanya. Nagtanong rin si Joe Fan kung ano ang magagawa ng kanyang utak laban sa kanyang ganap na kapangyarihan. Ginamit rin ni Joe Fan ang kanyang kakayahan na The Amalgamation of Heaven and Hell upang kontrolin ang atake ng elder sa kanyang kamay, hanggang sa mabuo ang isang bola ng enerhiya sa kanyang kamay. Sinabi rin ni Joe Fan na kung wala ng ibang tinatagong kakayahan ng elder at ito na ang hangganan ng kanyang mga tusong patibong, ay siguradong hindi siya mananalo sa kanya. Nakatawa ring sinabi ng ating bida na magiging seryoso na siya ngayon sa laban. Tumawa naman ang elder sa sinabi ng ating bida at tinanong niya ito kung talagang hindi pa siya seryoso kanina sa mga atake niya. Sinabihan niya rin ito na tigilan na nito ang pagmamayabang dahil alam niyang wala nang ay lalakas pa ang ating bida. Hindi pinansin ni Joe Fan ang sinabi ng elder, sa halip, tinanong niya ang elder kung naaalala pa ba nito ang sinabi niya noong naglaban sila sa Spirit Beast Mountain. Na kung kaharap ng isang martial artist ang isang ganap na kapangyarihan, kahit anong plano at patibong ang kanyang gawin ay baliwala lang ang mga ito. Tumawa si Joe Fan at sinabi niyang ngayong araw na ito, yun din ang sasabihin niya sa elder. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing isang atake lamang ang kanyang gagawin at mapuputol na niya ang ulo ng elder. Nagalit naman ang elder at sinabing walang kwenta ang pinagsasabi ni Joe Fan. Ngunit napagtanto rin ng elder na ang mga pinaparanas sa kanya ni Joe Fan na mga atake mula pa kanina ay ang mga bagay na mangyayari sa kanya kapag nakaharap siya ng isang ganap na kapangyarihan. Kaya nasabi na lang ng elder na ang lahat ng kanyang kaalaman ay walang kwenta sa harap ng batang ito. Naiinis ang elder dahil kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang talino, parang pinamumukha pa rin sa kanya ni Joe Fan na wala itong kwenta para sa kanya. Kaya napagtanto ng elder na mali ang akala niya kanina na nandito si Joe Fan upang iligtas si Ning-er, nandito siya upang maghiganti sa kanya at ipamukha sa kanya ang kanilang agwat. Ang masaklap pa, natatalo siya ng kumag na ito sa palakasan ng utak kahit na ito ang pinakamalakas niyang kakayahan. Nangamba naman ang ikawalong elder dahil napaka-demonyo ng Joe Fan na ito. Nasabi niya na mukhang mas demonyo pa ang batang ito kumpara sa ikapitong elder. Nasabi rin niya na mukhang mas magiging mapanganib pa ang batang ito sa hinaharap kumpara sa 7th Elder at kay Zhu Zheliang ng 7 Nobles.
Bigla namang naging seryoso si Joe Fan at tinawag niya ang atensyon ng Elder. Nagtaka ang Elder kung ano ang nais gawin ng kumag na ito, ngunit siya ay naalarma nang sabihan siya ni Joe Fan na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa gagawin niya dahil mararanasan niya ang kahulugan ng isang ganap na kapangyarihan. Pagkatapos nito, agad na lumipad si Joe Fan upang atakihin ang Elder. Nangamba naman ang Elder nang makita niya ang mabilis na atake ni Joe Fan kaya agad niyang ginamit ang kanyang sandata upang harangin siya. Ngunit mabilis na naiwasan ni Joe Fan ang mga atake ng sandata at sinabihan niya ang Elder na talagang hindi pa niya naiintindihan na baliwala lamang sa kanya ang atake na ito. Nalampasan ni Joe Fan ang mga sandata at sinabi niyang hindi nagagana sa kanya ang mga atake ng Elder kaya sinabihan niya ito na maghanda. Ngunit hindi naman natakot ang Elder dito, sa halip, natuwa pa siya dahil nahulog sa bitag niya si Joe Fan. Agad niyang ginamit ang ikatlong sandata niya, ang third yin yang dem ini, at tinanong niya si Joe Fan kung inaasahan niya ba ang atake na ito. Ngunit hindi naman natakot si Joe Fan dito at muli niyang sinabi na wala siyang pakialam sa kanyang huling atake dahil ang ganitong mga patibong ay walang kwenta sa harap ng kanyang ganap na kapangyarihan. Pagkatapos ay agad na inilabas ni Joe Fan ang kanyang demonic baby na naging ginto na dahil sa diamond quicksand. At sinabi niyang ito na ang magiging katapusan ng Elder. Agad na nabasag ang sandata ng Elder dahil sa demonic baby ni Joe Fan kaya siya ay nagulat. Naputol rin ng demonic baby ang kanyang balikat kaya napasigaw na lang sa sakit ang Elder at wala na itong nagawa pa. Nang makita ito ni Joe Fan, agad siyang nagpatuloy sa kanyang pag-atake upang patayin na ang Elder. Ngunit hindi naman agad sumuko ang Elder at ginamit niya ang kanyang huling sandata upang makipagsabayan ng atake kay Joe Fan. Naisip niya rin na kahit pa mamamatay man siya sa laban na ito, hindi niya hahayaan na matatalo lamang siya gamit ang isang galaw mula sa kumag na ito. Alam niya na mas mahina ang cultivation ng kumag na ito kaysa sa kanya, kaya hindi niya hahayaan na matalo lang siya nito sa isang galaw lamang. Naiisip niya na kailangan lamang niyang maarang ang atake ng kumag na ito. Ngunit bigla namang nawasak ang sandata ng Elder nang tumama ang kamao ni Joe Fan dito. Mas lalong nainis ang Elder dahil alam niyang hindi siya mamamatay ng payapa kung isang galaw lamang ang gagamitin ni Joe Fan na ito upang patayin siya. Ngunit tulad ng inaasahan ng Elder, nabigo siya na harangin ang atake ng ating bida kaya ang kanyang buong katawan ay nabutas dahil sa suntok ni Joe Fan. Isang malaking pagsabog rin ng malakas na enerhiya ang nasaksihan ng lahat dahil sa suntok na ito. Kahit na ang Elder at si Yang Tang ay nagulat sa kanilang nakita, habang si Ning-er naman ay namangha dahil sa wakas ay matatapos na ang laban na ito. Lumabas naman ang dugo sa katawan ng Elder at nagtatakang tinanong niya kung anong klaseng halimaw ang ating bida kaya nagawa niya ito. Pinagyabang naman ni Joe Fan na ang kanyang katawan ay kasing tigas ng isang 5th level demonic treasure kaya kahit anong gawin niya ay hindi siya masusugatan ng kanyang 3rd level demonic treasure. Inalis rin ni Joe Fan ang kanyang kamay sa katawan ng Elder at sinabi niyang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya kaya agad niyang itinapon ng Elder sa ibaba. Isang malakas na pagsabog rin ng mga sahig ang naging resulta nito. Tiningnan ni Joe Fan kung buhay pa ba ang Elder at nang makita niya na hindi na ito gumagalaw. Tumawa na lang siya at nagpasalamat dahil hindi niya makakamtan ang lakas na ito kung hindi siya natalo sa kanya noon. Natakot naman ang mga natitirang tauhan ng Elder nang makita nilang natalo ni Joe Fan ang Elder nila. Ang ikawalong Elder naman ay namamangha pa rin ng mapagtanto niya na isang galaw lang nga ang ginamit ng ating bida upang patayin ang Elder. Ang masaklap pa, hindi lang isang normal na Elder ang 7th Ghost dahil ito ang strategist ng Yuming Valley at kinakatakutan ito ng ibang mga Elder ng 7 families. Ngunit ngayon ay wala na ang Elder na ito at napatay lamang siya ng isang bata. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ang Joe Fan na ito. Agad namang sinuri ni Joe Fan ang mga natitirang tauhan at napansin niya na wala na doon si Yang Ming. Kaya nasabi na lang niya na talagang eksperto ang kumag na yun sa pagtakas sa kanya dahil nakawala na naman ito. Kaya nagdesisyon na lang si Joe Fan na bumaba papunta kay Ning-er. Nagulat naman si Ning-er nang makita niya sa kanyang harapan ang kanyang brother Joe Fan, agad naman siyang hinawakan ni Joe Fan at kinarga sa kanyang mga kamay upang umalis. Nainis naman dito si Yan Tang at tinanong niya ang ating bida kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya kay Ning-er. Ngunit hindi ito pinansin ni Joe Fan at nagpatuloy siya sa paglipad palayo sa lungsod. Kaya napasigaw na lang si Yan Tang kung saan niya dadalhin si Ning-er. Samantala, nilapitan naman ng Elder ang walang buhay na katawan ng 7th Ghost at sinabi niyang hindi niya inaasahan na makikita niya sa ganitong sitwasyon ang demonyo ng kanilang imperyo, kaya nasabi na lang niya na talagang nakakamangha ang mundong ito.
Pagkatapos nito ay agad na naglakad pabalik ang elder kay Yan Tang. Galit naman na sinabi ni Yan Tang na sapat na ang ginawa ni Zhou Fan na pagpatay sa ikapitong elder, kaya napatanong na lang siya kung ano pa ang gustong gawin ni Zhou Fan, kaya kinuha niya si Ning Er. Ngunit bigla siyang natigil nang marinig niya ang boses ng kanyang elder. Inutusan rin siya nito na ibaba ang pamilya ni Ning Er dahil dadalhin nila ang mga ito pabalik sa kanilang sect upang magamot ang mga ito. Sinabi rin ng elder na mula ngayon, ang Zhou family ay magiging subsidiary family na ng Jianhao Mansion. Natuwa naman si Yan Tang nang marinig ang sinabi ng kanyang elder at nagpahayag siya na ito ang naiisip niyang gawin, kaya sa tingin niya ay pareho sila ng iniisip na iligtas ang mga ito. Sinabi naman ng elder na hindi ito ang dahilan kung bakit kukunin nila ang mga ito. Ipinaliwanag niya na dahil sa malahalimaw na lakas na ipinakita ni Zhou Fan, tiyak na mas magiging malakas pa siya sa hinaharap. Alam niya rin na nagpunta dito si Zhou Fan upang iligtas ang mga ito, kaya sa tingin niya ay mahalaga ang mga tao na ito sa kanya, at maaari nilang magamit ang mga ito upang makagawa ng magandang relasyon sa kanya. Ngunit kung maging kalaban man nila si Zhou Fan, magagamit nila ang Zhou family bilang hostage laban sa kanya. Natahimik naman si Yan Tang nang marinig ito at naiinis rin siya dahil hindi pala nila ililigtas ang Zhou family dahil sa kahilingan niya, gagawin pala nila ito para sa kumag na si Zhou Fan. Kaya nainis na lang si Yan Tang dahil talagang magagalit si Ning Er sa kanya kapag nalaman niya ito. Samantala, nanginginig na nagtatago si Yang Ming sa sulok ng lungsod habang naaalala niya ang nangyari sa kanyang master. Mas lalo pang nabalisa siya dahil sa nakaraan, napatay ni Zhou Fan ang kanilang dalawang elder. Ngunit ngayon ay napatay niya naman ang kanyang master, kaya naisip na lang niya na kailangan niyang lumayo sa demonyong ito. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin ng dalawa ang labas ng lungsod. Kaya agad na rin silang bumaba sa gubat. Sinabi ni Zhou Fan kay Ning Er na ito na ang pagtupad niya sa kanilang kasunduan na ilalabas niya ito sa lungsod. Natuwa naman si Ning Er nang makita niya na ito pala ang labas ng kanilang lungsod. Hindi niya rin inaasahan na mararating niya ito makalipas ang maraming taon. Kaya agad niyang pinasalamatan si Zhou Fan dahil nakalabas na rin siya sa kanyang lungsod sa tulong niya. Sinabi naman ni Zhou Fan na wala lang ito dahil parte rin naman ito ng kanilang kasunduan. Ngunit sinabi rin niya na kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa. Nagulat naman dito si Ning Er at tinanong kung saan napupunta si Zhou Fan. Agad namang sinabi ni Zhou Fan na hindi niya pa alam, ngunit maraming bagay pa siyang kailangang gawin. Naiiyak na tinanong naman ni Ning Er kung maaari ba siyang isama ng ating bida sa kanyang paglalakbay. Ngunit agad itong tinanggihan ng ating bida, sinabi niya rin na batay sa kanyang lakas ngayon, magiging mapanganib lang para sa kanya ang sumama sa kanyang paglalakbay. Naiyak naman si Ning Er nang marinig ito, ngunit agad namang hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo at sinabi na huwag niya itong alalahanin dahil kailangan niya pang alagaan ang kanyang pamilya. Sinabi rin niya na dahil mataas ang posisyon ni Yan Tang sa kanilang pamilya, maaari niyang kunin ang Zhou family at gawing miyembro ito ng kanilang sect. Sinabi rin ni Zhou Fan na alam niyang walang magiging problema kapag sumali ang Zhou family sa kanila at hindi rin sila mapapahamak kahit na maghiganti pa ang Yuning Valley. Pagkatapos nito, agad nang naglakad palayo si Zhou Fan at sinabi na aalis na siya. Nagtanong naman si Ning Er kung kailan sila kaya muling magkikita. Sinagot naman ito ni Zhou Fan na sa oras na umilumuli ang kanilang mga singsing, iyon ang magiging hudyat ng kanilang pagkikita. Bumuhos naman ang luha ni Ning Er nang marinig ang malungkot na palam na ito.